Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagkawala, at pag-asa? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang bituin pa ring maaaring magbigay liwanag. Sabi nila, ang pagmamahal ng isang ama ay isang karagatang walang hanggan. Pero, paano kung ang karagatang iyon ay biglang matuyo at mapalitan ng isang disyerto ng kalungkutan? Paano kung ang katotohanang matagal mo nang iniyakan at inilibing ay biglang bumangon mula sa puntod upang sabihing lahat ng alam mo ay isang kasinungalingan? Ito ang kwento ni Rico Dalisay Soliman para sa isang taong mayaman at makapangyarihan na tulad ni Rico Dalisay Soliman. Ang bawat araw ay dapat isang selebrasyon ng tagumpay. Ngunit sa loob ng 2 taon, ang bawat araw niya ay isang pagluluksa. At ang bawat Sabado ay isang ritual ng walang katapusang pighati. Maingat niyang inilapag ang 2 pumpon ng puting rosas sa ibabaw ng 2 magkatabing puntod na gawa sa pinakintab na puting marmol. Nakaukit sa mga ito ang mga pangalang kumakatawan sa nawasak niyang mundo. Tala Soliman at Diwa Soliman. Ang hangin sa pribadong sementeryong iyon ay malamig at mabigat, puno ng katahimikang nakabibingi. Bawat kilos ni Rico ay kontrolado. Halos wala ng emosyon. Isang mamahaling itim na suit, isang makintab na sapatos, isang mukhang walang buhay. Isa siyang multo sa sarili niyang trahedya. Hinaplos niya ang malamig na marmol sa ilalim ng pangalang Tala. Sa isang kisap mata, ang nakabibinging katahimikan ay napalitan ng isang alaala. Isang matamis na halakhak, isang munting batang babae na may laso sa buhok na tumatakbo sa malawak nilang hardin sa Paraiso Verde. Nadapa ito at bago pa man bumagsak sa damuhan ay nasalo na niya. Papa's Little Star, bulong niya noon habang yakap-yakap ang anak. Sunod niyang hinaplos ang pangalang Diwa. Isa na namang alaala ang sumalakay sa kanya. Ang mas mahinhing kambal na may hawak na libro ng mga kwentong pambata, nakaupo sa kanyang kandungan. "Read it again, Papa," sabi nito sa malambing na boses. Ang kanyang munting kaluluwa. Pagbalik niya sa kasalukuyan, ang init ng mga alaala ay biglang nilamon ng lamig ng katotohanan. Wala na sila. Isang malagim na aksidente sa kotse 2 taon na ang nakalilipas ang kumuha sa kanila at sa kaluluwa niya. Mula noon, ang buhay ni Rico ay naging isang walang kulay na pag-iral. Trabaho, bahay, at tuwing Sabado, dito. Sa harap ng 2 pirasong bato na sumisimbolo sa kanyang kabiguan bilang isang ama at asawa. Kahit si Amihan, ang kanyang asawa, ay hindi niya naisipang hanapin matapos ang trahedya. Pareho silang nawasak at ang kanilang pagsasama ay kasamang nailibing ng kanilang mga anak. Nakatayo lang siya roon, nakatitig sa mga pangalan, nang may isang maliit na anino ang tumabi sa kanya. "Gino, sampagwita po!" Isang manipis na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Hindi niya nilingon ang bata. Kumuha lang siya ng 1,000 pisong papel mula sa kanyang wallet at iniabot ito. "Umalis ka na." Malamig at walang kabuhay-buhay niyang sabi. Pero hindi umalis ang bata. Naramdaman ni Rico ang pag-aatubili nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita itong muli, mas mahina, na para bang isang sekreto. "Ang gaganda po nila," sabi ng bata, at naramdaman ni Rico ang pagturo nito sa mga larawan ng kambal na nakaukit sa marmol. "Palagi ko po silang nakikita." Doon napalingon si Rico, isang batang babae, marahil mga 10 taong gulang, payat ang katawan at gasgasin ang suot na damit. Ang mga mata nito ay malalaki at seryoso. Ang buhok ay magulo, ngunit ang kanyang tingin ay diretso at walang bahid ng pagsisinungaling. "Anong sinabi mo?" Kunot noong tanong ni Rico. "Sabi ko po,
Palagi ko silang nakikita. Ulit ng bata, hindi natatakot. Isang matalim na kirot ng galit ang biglang sumiklab sa dibdib ni Rico. Isang malupit na biro. Isang batang kalye na sinusubukang kumuha ng mas malaking pera mula sa isang nagluluksa. "Huwag mong gawing biro ang mga anak ko," mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may bigat ng 2 taong pagdadalamhati. "Umalis ka na bago pa ako magtawag ng gwardiya." Ngunit sa halip na matakot, lumapit pa ng isang hakbang ang bata. Itinuro niyang muli ang mga larawan. "Hindi po ako nagbibiro, Ginoo," sabi nito sa seryosong tono. "Yung mga batang yan, buhay po sila. Nakatira sila sa kalye namin, sa baryo Magdiwang." Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampala sa mukha ni Rico. Baryo Magdiwang, isang lugar na naririnig lang niya sa mga balita tungkol sa kahirapan at krimen. Imposible, isang kahibangan, ngunit ang mga mata ng bata, mayroon sa mga mata niyang iyon na hindi kayang balewalain ni Rico. Isang katapatan na sumusugat sa pader ng kalungkutang matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. "Bakit ko paniniwalaan ang isang batang tulad mo?" tanong ni Rico. Nanginginig ang boses sa pinaghahalong galit at isang damdaming hindi niya na naramdaman sa loob ng 2 taon. Isang maliit, nakatatakot na kislap ng pag-asa. Hindi sumagot ang bata. Sa halip kumuha ito ng isang maliit at lukot na papel mula sa kanyang bulsa at isang upod na lapis. Nagsulat ito ng isang bagay at iniabot kay Rico. "Kung ayaw niyo po maniwala, puntahan niyo po sila," sabi ng bata, na ang pangalan pala ay Maya, ayon sa suot niyang luma at maruming name tag mula sa isang eskwelahan. Iniwan ni Maya ang papel sa kamay ni Rico at mabilis na tumakbo palayo, na para bang natakot sa bigat ng katotohanang kanyang binitawan. Naiwan si Rico na nakatayo roon, hawak ang isang piraso ng basurang papel. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Mga letrang isinulat ng isang bata. Hindi pantay-pantay, pero nababasa. Isang address sa baryo Magdiwang. Ang buong mundo niya ay umikot. Ang utak niya ay sumisigaw na imposible ito. Nakita niya ang report ng pulis. Pumirma siya sa death certificate. Nag-asikaso siya ng libing. Pero ang puso niyang matagal nang patay, ay biglang nagsimulang tumibok ng malakas. Mabilis siyang naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Pumasok siya sa loob, isinara ang pinto, at ang marangyang interior ng kotse ay biglang naging isang kulungan. Tinitigan niya ang manibela, pagkatapos ay ang gusot na papel sa kanyang kamay. Nanginginig ito. 2 taon. 2 taon ng impyerno. At ngayon, isang bulong mula sa isang estranghero ang nag-aalok sa kanya ng 100 palabas. 100 na maaaring patungo sa kaligtasan o sa mas malalim pang kabaliwan. Hindi na siya nag-isip. Ang rason ay wala ng lugar sa kanyang puso. Sa isang mabilis na kilos, pinaandar niya ang makina. Ang ugong nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sementeryo habang mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan, palayo sa mga puntod, patungo sa isang katotohanang maaaring magbuo sa kanya muli o tuluyang wawasak sa kung ano ang natitira pa sa kanya. Ang Paraiso Verde Subdivision ay isang mundo ng malalapad na kalsada, matataas na pader, at mga harding mas berde pa sa pera. Bawat bahay ay isang palasyo. Bawat sasakyan ay isang simbolo ng kapangyarihan. Iyon ang mundong iniwan ni Rico. Ang mundong pinasok niya ngayon ay kabaligtaran nito. Ang makintab na itim na sedan ni Rico ay tila isang dambuhalang isda na naligaw sa isang makipot na sapa. Ang kalsada ay naging eskinita. Ang semento ay naging putik. Ang mga pader ay napalitan ng magkakadikit na bahay na gawa sa yero at retasong kahoy. Ang malinis na hangin ay napalitan ng amoy ng nilulutong isda, ng basurang hindi na kolekta, at ng buhay mismo.
Bawat metro na tinatahak ng kanyang sasakyan ay tila isang paglapastangan sa lugar. Ang mga tao ay napapahinto sa kanilang ginagawa. Mga lalaking nag-iinuman sa gilid ng daan, mga babaeng nagtsitsismisan sa kanilang mga bintana, mga batang naghahabulan na natigilan. Lahat sila ay nakatingin sa kanyang sasakyan na may pinaghalong pagtataka at pagdududa. Para siyang isang dayuhan sa sarili niyang bansa. Halos kalahating oras na siyang paikot-ikot sa magugulong kalye ng Baryo Magdiwang. Ang maliit na kislap ng pag-asa na isinindi ni Maya ay unti-unti nang nilalamon ng anino ng katotohanan. Isang kalokohan. Isa lang itong malupit na biro. Paulit-ulit na sinasabi ng utak niya. Napahinto siya sa isang sulok, handa ng paikutin ng manibela at bumalik sa pamilyar niyang impyerno. Mas gugustuhin pa niyang harapin ang malamig na marmol ng mga puntod kaysa sa buhay na kabiguang ito. At doon, sa gitna ng kanyang pagsuko, nakita niya sila. Sa isang maliit at bukas na espasyo sa pagitan ng dalawang bahay, may dalawang batang babae na naglalaro ng piko. Hindi niya agad nakita ang kanilang mga mukha, ngunit nakita niya ang kanilang buhok. Dalawang magkaparehong buhok na itim at alon-alon, parehong nakatali ng simpleng pulang ribon. Huminto ang paghinga ni Rico. Nanigas ang kanyang mga kamay sa manibela. Dahan-dahan, bumaba siya mula sa sasakyan. Bawat kilos niya ay tila pinabagal ng panahon. Hindi niya inalintana ang putik na dumikit sa kanyang libu-libong pisong sapatos. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dalawang bata. Tumalon ang isa sa kanila at sa kanyang pag-ikot, nasilayan ni Rico ang kanyang mukha. Isang matalim na hangin ang tila sumuntok sa kanyang sikmura. Ang mundo ay nawalan ng tunog. Ang mukhang iyon, mas payat, mas kayumanggi dahil sa sikat ng araw, ngunit ang mga matang iyon, ang hugis ng ilong, ang munting ng ngiti sa kanyang labi. Tala, napatingin siya sa isa pa na nakaupo sa isang tabi at naghihintay ng kanyang pagkakataon sa laro. Itinaas nito ang kanyang ulo, marahil ay naramdaman ang kanyang titig. Diwa. Halos mabuwal si Rico sa kinatatayuan. Sila nga. Buhay. Ang kanyang mga bituin. Ang kanyang kaluluwa. Sila ay buhay at humihinga at naglalaro sa gitna ng kahirapan. Ang sakit at saya ay nagsalpukan sa kanyang dibdib. Isang pagsabog ng emosyon na napakatindi. Halos hindi niya makayanan. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang yakapin sila. Gusto niyang isigaw ang kanilang mga pangalan. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang pamilyar na anino ang lumabas mula sa isang maliit na bahay na may pinturang kupas na. Amihan. Siya ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang mga anak, ang babaeng inakala niyang kasama niyang nagluluksa. Nakasuot ito ng simpleng duster. Ang buhok ay nakapusod lang at ang mukha niya ay may bahid ng pagod na hindi niya kailanman nakita noon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Para kay Rico, ang sandaling iyon ay isang paghinto ng mundo. Ngunit para kay Amihan, ito ay isang pagguho. Ang pagod sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng matinding pagkabigla. Ang kulay ay nawala sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot na para bang nakakita siya ng isang multo. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi ang tumakbo palapit kay Rico, hindi ang umiyak. Ang kanyang unang reaksyon ay ang protektahan ng mga bata. Tala, diwa, pasok. Mabilis at nanginginig niyang sigaw. Sa isang iglap, hinila niya ang dalawang naguguluhang bata papasok sa kanilang munting bahay. Naiwan si Rico na nakatayo roon. Ang kanyang puso ay dinudurog sa 1,000,000 piraso. Ang pag-asang nagtulak sa kanya na pumunta roon ay biglang naging isang bangungot. Tala, diwa, mahinang tawag niya. Ang kanyang boses ay basag. Lumapit siya sa bahay. Ang kanyang mga paa ay nanginginig. Tinawag niyang muli ang kanilang mga pangalan. Mas malakas ngayon. Puno ng 2 taong
pananabik at sakit. Mga anak, si Papa ito. Ang pinto ay nakasara ng mahigpit. Ngunit sa maliit na siwang ng bintana na gawa sa jalousie, nakita niya ang dalawang pares ng mga matang sumisilip sa kanya. Ang mga matang iyon ay hindi nagpapakita ng pagkilala, hindi ng pagmamahal. Ang nakita niya ay pagkalito at, higit sa lahat, takot. Para sa kanila, isa lamang siyang estranghero, isang malaking, magarbo, at sumisigaw na estranghero na gumugulo sa kanilang tahimik na hapon. Isang pader na hindi nakikita ang biglang humarang sa pagitan nila. Mas mataas at mas matibay kaysa sa anumang pader sa Paraiso Verde. Nakatayo si Rico sa labas ng nakasarang pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Narinig niya ang mahinang bulungan mula sa loob. At pagkatapos, isang tinig ng bata, malinaw at walang muwang, ang tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. "Mama, sino po ang lalaking sumisigaw? Nakakatakot siya." Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas sa katawan ni Rico ay nawala. Napasandal siya sa marupok na pader ng bahay. Ang kanyang mga balikat ay gumuho dala ng bigat ng isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Ang kanyang mga anak ay buhay, ngunit para sa kanila, siya ay matagal nang patay. Sa loob ng munting bahay, ang katahimikan ay mabigat at nakakabingi. Yakap-yakap ni Amihan ang nanginginig na kambal. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang isang tambol ng digmaan. Bawat sigaw ni Rico mula sa labas ay isang martilyong pumupukpok sa pader na 2 taon niyang maingat na itinayo. Ang bahay na ito, ang kanilang kanlungan. Maliit, masikip, at simple, ngunit dito sila ligtas. Ang mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, ang sahig na kawayan na nag-iingay sa bawat hakbang, ang iisang bumbilya na nagbibigay ng madilaw na liwanag. Lahat ng ito ay simbolo ng kanilang tahimik na buhay. Isang buhay na pinili ni Amihan para ilayo sila sa isang nakaraang mas madilim pa sa gabi. "Mama, bakit siya sumisigaw?" tanong ni Diwa. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa balikat ng ina. "Huwag kayong matakot, mga anak," bulong ni Amihan. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses kahit na ang buo niyang pagkatao ay nanginginig. "Isang naliligaw na tao lang siya. Hindi niya tayo sasaktan." Isang kasinungalingan. Alam niyang hindi ito totoo. Si Rico, ang pinakamalaking banta sa mundong ito na kanyang nilikha. Isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang marupok na pinto. Napaigtad si Amihan. "Amihan, mag-usap tayo. Buksan mo ito." Sigaw ni Rico. Ang boses niya ay basag na sa galit at pakiusap. Alam ni Amihan na hindi niya ito matatatakasan. Hindi ngayon, hindi na. Ang multo ng kanilang nakaraan ay nasa labas na ng kanyang pinto at hindi ito aalis. "Taladiwa, pumasok muna kayo sa kwarto." Mahinahon niyang utos. "Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi, okay?" Tumango ang 2 bata. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito at mabilis na pumasok sa maliit na silid na pinaghihiwalay lang ng isang kurtina. Huminga ng malalim si Amihan. Pinunasan ng mga luhang nagbabadyang tumulo at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Rico, hindi na ang makisig at kontroladong milyonaryo na kilala niya. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot at may putik, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata, ang mga matang minsan niyang minahal, ay nag-aalab sa pinaghalong sakit, galit at pagtataksil. Walang nagsalita sa unang ilang segundo. Tinitigan lang nila ang isa't isa. 2 taong paghihiwalay ang nakapagitna sa kanila. Bakit? Sa wakas ay tanong ni Rico. Ang isang salita ay naglalaman ng bigat ng 2 taong pagluluksa. Pumasok si Rico sa loob ng bahay nang hindi nagpapaalam. At doon,
mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng panloloko. Nakita niya ang kanilang buhay sa loob ng maliit na espasyo. 2 maliit na plato sa mesa, mga drawing ng mga bata na nakadikit sa dingding, isang pares ng maliliit na tsinelas sa tabi ng pinto. Ito ang buhay na ipinagkait sa kanya. Bakit amihan? Ulit niya, mas malakas ngayon. Pinaniwala mo akong patay na sila. Nagluksa ako. Inilibing ko ang 2 walang lamang kabaong. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa akin? Sa wakas, bumigay na rin si Amhan. Ang mga luha ay sunod-sunod na bumagsak mula sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Rico. Hikbi niya. Wala akong pagpipilian. Walang pagpipilian? Halos isigaw ni Rico. Maari mo akong tawagan. Maari kang humingi ng tulong. Asawa mo ako. Ama ako ng mga anak mo. At yun mismo ang dahilan kung bakit hindi ko magawa. Ganti ni amihan, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Dahil kung sinabi ko sa'yo, ilalagay ko lang kayo sa panganib. Mamamatay silang lahat, Rico. Mamamatay sila ng totoo sa pagkakataong yon. Anong panganib? Sino ang pinagsasabi mo? Umiling si amihan. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Hindi ko pwedeng sabihin. Ang mahalaga ay ligtas sila dito. Malayo sa lahat ng gulo. Malayo sa nakaraan ko. Ligtas? Mapait na tumawa si Rico. Tingnan mo ang paligid mo, Ami. Ito ba ang tinatawag mong ligtas? Isang lugar kung saan anumang oras ay maaari silang magkasakit. Isang lugar kung saan ipinagkakait mo sa kanila ang lahat ng dapat ay sa kanila. Ang mahalaga ay buhay sila. Sigaw ni amihan. Hindi mo naiintindihan dahil hindi mo alam kung ano ang hinaharap ko noon. Ang pag-alis ang tanging paraan. Pakiusap, Rico. Umalis ka na. Kalimutan mo na nakita mo kami para sa kapakanan ng mga bata. Ang pakiusap ni amihan ay tila isang insulto kay Rico. Kalimutan sila? Ngayong alam na niyang humihinga pa ang kanyang puso. Paano niya ito muling papatayin? Lumapit si Rico. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Hindi. Hinding-hindi na ako aalis. Mariin niyang sabi. Tapos na ang pagtatago mo. Kukunin ko ang mga anak ko. Kung kailangang dumaan sa korte, gagawin ko. Hinding-hindi ko hahayaang lumaki sila sa ganitong lugar habang ako ay nabubuhay sa isang palasyo. Hinding-hindi. Ang bawat salita ay isang deklarasyon ng digmaan. Alam ni amihan, natalo siya. Wala siyang pera. Wala siyang kapangyarihan. Ang tanging sandata niya ay ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak at ang sikretong nagtulak sa kanya na gawin ang lahat ng ito. Nang walang anumang salita, tumalikod si Rico at naglakad palabas ng pinto. Iniwan si amihan na nakatayo roon, basang-basa sa luha at nanginginig sa takot. Pinanood niya ang anino ni Rico na papalayo. Ang pagdating nito ay isang bangungot. Ngunit ang pag-alis nito ay ang simula ng isang mas malaking panganib. Nang mawala na si Rico sa kanyang paningin, dali-dali siyang pumasok sa loob at isinara ang pinto. Tumatakbo ang kanyang isip. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niyang tumawag. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang isang luma at gasgas ng cellphone mula sa ilalim ng unan sa kanilang papag. Iisa lang ang numero sa kanyang phone book. Isang numero na 2 taon na niyang hindi tinatawagan. Isang numero na umaasa siyang hindi na niya kailanman tatawagan muli. Pinindot niya ang call button. Pagkatapos ng 2 ring, isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Nanginginig ang kanyang labi habang nagsasalita siya sa telepono. Ang kanyang boses ay isang desperadong bulong. Angelo, natagpuan niya kami. Ang pagmamaneho palayo sa Baryo Magdiwang ay parang pag-ahon mula sa isang malalim na dagat. Bawat metro na nilalakbay ni Rico palayo sa lugar na yon ay nagpapalinaw sa kanyang isip, ngunit nagpapabigat din sa kanyang puso.
ang galit, sakit, at ang nakakabaliw na saya na buhay ang kanyang mga anak ay naghahalo sa loob niya. Isang bagyo ng emosyon na walang mapagbuhusan. Sa ganitong pagkakataon, iisa lang ang taong pinupuntahanan niya, ang taong naging kanyang anino, kanyang tagasalo, at kanyang kapatid. Sa loob ng 2 taong pagluluksa, ang opisina ni Angelo ay nasa pinakatuktok ng isang gusaling salamin sa Makati. Malamig, moderno at tahimik. Ang eksaktong kabaligtaran ng magulo at maingay na baryo kung saan niya natagpuan ang kanyang pamilya. Pagpasok ni Rico, ang sekretarya ni Angelo, ay agad na napatayo. Ngunit iwinagayway lang ni Rico ang kanyang kamay at dire-diretsyong pumasok sa opisina ng kaibigan. Naabutan niya si Angelo na abala sa mga papel, ang perpektong imahe ng isang matagumpay na negosyante. Ngunit nang makita niya ang itsura ni Rico, ang gusot na damit, ang putik sa sapatos, ang bagyo sa kanyang mga mata, agad itong napatayo. Rico, anong nangyari sa'yo? Mukha kang nakakita ng multo. Nag-aalalang tanong ni Angelo. Mas malala pa roon, Angelo. Basag ang boses na sagot ni Rico. Nakita ko ang mga multo na bumangon mula sa kanilang mga libingan. Ikinuwento ni Rico ang lahat. Ang bata sa sementeryo, ang pagpunta niya sa baryo Magdiwang, ang pagkakita niya kina Tala at Diwa buhay, at ang pagtatapat ni Amihan. Sa bawat salita ni Rico, ang mukha ni Angelo ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon, pagkalito, pagkabigla, at sa huli, isang matinding galit. Isang galit na para kay Rico ay isang salamin ng kanyang sariling nararamdaman. Nang matapos si Rico, lumapit si Angelo at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap ng isang kaibigan. Isang yakap na para kay Rico ay isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Angelo, puno ng pagkasuklamang boses. Paano niya nagawa sa'yo to, pare? Paano niya nagawang paglaruan ang pighati mo ng ganito katagal? Humiwalay si Angelo sa yakap at hinawakan si Rico sa balikat. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab para sa kaibigan. Hindi ito tama. Kailangan nating kumilos. Kailangan nating kunin ang mga bata. Ang mga salita ni Angelo ay musika sa pandinig ni Rico. Ito ang kumpirmasyong kailangan niya. Hindi siya nababaliw. Ang kanyang galit ay tama. Anong gagawin ko, Angelo? Tanong ni Rico. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, humihingi ng tulong, hindi ng awa. Umupo si Angelo sa kanyang mamahaling leather na upuan at naging seryoso. Ang kaibigan ay nawala. Napalitan ng isang matalas na strategist. Una, kailangan natin ng pinakamagaling na abogado. Hindi basta-bastang abogado, kundi isang pating. Kukunin natin si Attorney Deo Gracias. Pangalawa, kailangan nating patunayan na si Amihan ay isang unfit mother. Ang pagtatago niya sa mga bata sa isang lugar na tulad ng baryo Magdiwang, ang pagsisinungaling niya tungkol sa kanilang kamatayan, patunay iyon ng kanyang mental instability. Bawat salita ni Angelo ay tila isang perpektong plano, isang landas na malinaw sa gitna ng kaguluhan. Kailangan mong bumalik doon, Rico. Patuloy ni Angelo. Kumuha ka ng mga litrato, idokumento mo ang kahirapan, ang panganib. Lahat ng iyon ay gagamitin natin sa korte. Hindi tayo maaring magkamali. Kailangan nating iligtas ang mga batang iyon mula sa kanya. Salamat, Angelo. Taos-pusong sabi ni Rico. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala yon. Ngumiti si Angelo. Magkapatid tayo. Hanggang sa huli, nandito ako para sa'yo. Umalis si Rico sa opisina ni Angelo na may bagong determinasyon. Ang kanyang pighati ay napalitan ng isang layunin. Ang kanyang sakit ay naging isang sandata.
Sa tulong ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, babawiin niya ang kanyang pamilya. Nang sumarado ang pinto, ang ngiti sa mukha ni Angelo ay dahan-dahang naglaho. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong titig. Lumakad siya patungo sa malaking bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang buong syudad sa ilalim niya. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone, hindi ang pangnegosyo. Nagdial siya ng isang numerong nasa isip niya lang. Ang numerong kakatanggap lang niya ng tawag kanina. Nang sumagot ito, ang boses ni Angelo ay ganap na nagbago. Wala na ang init at simpatya. Napalitan ito ng isang malamig na awtoridad. "Amihan," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Nakausap ko na siya. Narinig niya ang paghikbi mula sa kabilang linya. "Anong gagawin natin, Angelo? Kukunin niya ang mga bata." "Huminahon ka," maring sabi ni Angelo. "Ako ang bahala. May plano ako. Pero kailangan mong gawin ang lahat ng sasabihin ko. Huwag kang gagawa ng anumang desisyon nang hindi ko nalalaman. Maliwanag?" "Oo, Angelo, oo." "Good," sabi niya. "Hayaan mo siyang magalit. Hayaan mo siyang isipin na kontrolado niya ang sitwasyon. Ang mahalaga, sumunod ka sa akin. Sa akin ka lang magtitiwala." Ibinaba niya ang tawag. Nakatayo siyang mag-isa sa tuktok ng mundo. Nakatanaw sa syudad, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang plano na 2 taon niyang hinintay ay sa wakas ay gumagalaw na. Ang paghihirap ni Rico, ang takot ni Amihan, lahat ay mga piyesa lamang sa kanyang laro. Humarap siya sa salamin na bintana, tinitigan ang sariling refleksyon. "Magiging akin din kayo, Ami," bulong niya sa hangin, sa katahimikan ng kanyang tagumpay. "Akin lang." Sinunod ni Rico ang payo ng kanyang abogado, na personal na inirekomenda ni Angelo. "Bago tayo sumabak sa isang magulong laban sa korte, Ginoong Soliman, subukan muna nating ipakita na ikaw ay isang amang handang gawin ang lahat para sa iyong mga anak. Let's win their hearts first. Ito ang magiging pinakamalakas nating ebidensya." Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Rico. Win their hearts. Tila isang simpleng gawain para sa isang ama. Ang problema, hindi na siya ang ama na kilala nila. Kaya kinabukasan, bumalik siya sa baryo magdiwang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumating na walang dala. Ang likod ng kanyang SUV ay puno ng mga paper bag mula sa pinakamamahaling toy store at children's boutique sa syudad. Dala niya ang lahat ng laruan na pangarap ng bawat bata. Isang life-size dollhouse, mga remote-controlled na sasakyan, mga art set, at mga damit na mas mahal pa sa buwan ng upa sa lugar na yon. Para siyang si Santa Claus na dumating sa gitna ng tag-init. Ang kanyang pagdating ay agad na lumikha ng komosyon. Ang mga bata sa kalye ay nagtipon sa paligid ng kanyang sasakyan. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha sa mga makukulay na kahon na kanyang ibinababa. Nakita niya si Amihan na lumabas mula sa kanilang bahay. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala at pagtutol. Ngunit hindi siya pinansin ni Rico. Ang kanyang atensyon ay nasa 2 batang babae na nakatayo sa likod ng kanilang ina. Sumisilip na may pinaghalong takot at pag-usisa. "Taladiwa," malumanay niyang tawag. Isang ngiti ang pilit niyang iginuhit sa kanyang mga labi. "May dala si Papa para sa inyo." Inilapag niya ang isang malaking kahon sa kanilang harapan. Ito ang pinakamalaking manika na nakita niya sa tindahan, nakasuot ng isang magandang bestida na kulay rosas. Hindi gumalaw ang kambal. Nananatili silang nakakapit sa duster ng kanilang ina. "Halikayo mga anak, para sa inyo ito," muling sabi ni Rico habang binubuksan ang kahon. Ang perpektong mukha ng manika ay lumitaw. Ang mga mata nitong salamin ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Dahan-dahan, humakbang si Diwa, ang mas palaban sa dalawa.
Tinitigan niya ang manika. Pagkatapos ay tumingin kay Rico. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng tuwa. Sa halip, puno ito ng pagdududa. Iniabot ni Rico ang manika sa kanya. Para sa'yo, prinsesa. Tinitigan ni Diwa ang laruan sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, sa isang kilos na ikinagulat ng lahat, tinabig niya ito ng malakas. Ang mamahaling manika ay bumagsak sa putik. Ang maganda nitong bestida ay nabahiran ng dumi. Isang kolektibong "oh" ang narinig mula sa mga batang nanonood. Napatulala si Rico. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ayaw namin yan. Sigaw ni Diwa. Ang kanyang munting boses ay nanginginig. Umalis ka na. Hindi ka namin papa. Pagkasabi noon, tumakbo siya papasok sa bahay, humahagulgol. Sumunod sa kanya si Tala. Ngunit bago ito tuluyang pumasok, lumingon ito saglit kay Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at awa. Naiwan si Rico na nakatayo roon, napapalibutan ng mga mamahaling laruan na biglang naging mga simbolo ng kanyang kabiguan. Ang tawa ng mga tsismosa sa paligid ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang tainga. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Rico? Galit na sabi ni Amihan, lumapit sa kanya. Sinusubukan kong ibalik ang buhay na kinuha mo sa kanila. Ganti ni Rico. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Hindi ganito, sigaw ni Amihan. Hindi mo na sila kilala. Sanay na sila sa simpleng buhay. Ang mga ito, itinuro niya ang mga laruan. Hindi ito ang kailangan nila. Tinatakot mo lang sila. At ano ang kailangan nila, Ami? Ang maglaro sa putik? Ang matulog sa isang kwartong mas maliit pa sa banyo ko? Iyon ba ang buhay na nararapat para sa kanila? Ang kailangan nila ay kapayapaan. Isang bagay na hindi mo na ibigay noon at sisirain mo lang ulit ngayon. Ang kanilang pagtatalo ay nag-init. Ang bawat salita ay puno ng dalawang taong sama ng loob at hindi pagkakaunawaan. Hindi nila namalayan na sa bintana, si Tala ay tahimik na nanonood. Sa huli, sumuko si Rico. Walang mananalo sa sigawang ito. Kinuha niya ang mga laruan at ibinalik sa kanyang sasakyan. Ang bawat isa ay tila mas mabigat kaysa kanina. Bago siya umalis, muli siyang lumingon sa bahay. Nakita niya ang kurtina sa bintana na bahagyang gumalaw. Sa isang saglit, naisip niyang sumuko na. Marahil ay tama si Amihan. Marahil ay mas mabuti para sa kanila na manatili sa kanilang maliit na mundo. Habang paalis siya, hindi niya nakita ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa isa sa mga kahon. Isang maliit na laso na gawa sa seda. Hindi rin niya nakita si Tala na maingat na lumabas ng bahay, pinulot ang laso, at mabilis na itinago ito sa kanyang bulsa bago muling pumasok sa loob. Sumakay si Rico sa kanyang kotse. Ang puso niya ay mas mabigat pa kaysa noong una siyang dumating. Ang panunuyo sa puso ng kanyang mga anak ay mas mahirap pa pala kaysa sa pagsasara ng ₱1 bilyong kontrata. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa manibela. Ramdam ang bigat ng isang kabiguang hindi kayang sukatin ng pera. Dinukot niya ang kanyang telepono upang tawagan si Angelo at sabihin ang nangyari. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Maikli lang ang nakasulat, ngunit ang lamig nito ay gumapang sa kanyang buong katawan. Ang panganib ay totoo. Itigil mo ito kung mahal mo sila. Nakatitig si Rico sa screen ng kanyang telepono. Ang mga salita ay tila sumusunog sa kanyang mga mata. Ang panganib ay totoo. Itigil mo ito kung mahal mo sila. Isang malamig na agos ang gumapang sa kanyang likuran. Mas malamig pa kaysa sa hangin mula sa aircon ng kanyang sasakyan. Kanino galing ito? Kay Amihan ba? Isang desperadong pagtatangka upang itaboy siya palayo? O sa kung sino man o anuman ang kinatatakutan nito? Biglang nagbago ang lahat.
Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa karapatan niya bilang ama, laban sa isang ina na sa tingin niya ay wala sa sarili. May isa pang piyesa sa larong ito, isang anino na hindi niya nakikita. Ang galit niya kay amihan ay hindi nawala, ngunit ito ay natabunan ng isang mas malakas na damdamin. Takot. Takot para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang mga payo ni Angelo at ng abogado ay biglang naging ingay na lamang sa kanyang tainga. Ang pag-atake sa korte ay walang silbi kung may isang hindi nakikitang kaaway na naghihintay sa dilim. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Isinantabi niya ang mga plano ng abogado. Ang kailangan niya ngayon ay hindi mga argumento, kundi mga sagot. Sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa isang sulok ng Maynila, malayo sa mga matang mapanghusga ng kanilang mundo, nakipagkita siya sa isang lalaking ang buong buhay ay nakatuon sa paghahanap ng mga sikretong ayaw ipahanap. Si Mr. De Villa, isang pribadong investigador na may reputasyong kasing kinis ng kanyang sapatos at kasing talas ng kanyang mga mata. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Inilatag niya ang buong kwento. Ang pekeng aksidente, ang pagtatago ni amihan, ang paglitaw ng mga bata, at ang misteryosong text message. Gusto kong imbestigahan niyo ang aksidente, 2 taon na ang nakalipas. Bawat detalye. Gusto ko ring alamin ang buong nakaraan ni amihan bago kami ikasal. At nag-atubili si Rico sandali. Tingnan niyo rin ang mga business dealings ng partner ko si Angelo. Hindi bilang suspect, kundi bilang pag-iingat. Gusto kong malaman kung may kaaway ba kami sa negosyo na maaring maging banta sa aking pamilya. Tumangulang si Mr. De Villa. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang emosyon habang itinatala ang lahat. Lumipas ang ilang araw. Gabi-gabi, sa kanyang malaki at tahimik na opisina, binabasa ni Rico ang mga lumang file na ipinadala sa kanya ni De Villa. Ang police report ng aksidente, ang mga litrato ng nasunog na sasakyan, ang mga death certificate. Noon, sa gitna ng kanyang matinding pighati, tinanggap niya ang lahat ng ito ng walang tanong. Ngunit ngayon, sa kanyang pagbabasa, nakikita na niya ang mga butas. Ang mga testimonya ng saksi ay malabo at magkakasalungat. Walang malinaw na ebidensya ng bangkay na nasuri. Lahat ay batay sa isang sasakyang nasunog hanggang sa maging abo. Paano siya naging bulag? Paano niya hinayaang lunurin siya ng pighati? Hanggang sa hindi na niya nakita ang mga pulang bandila na iwinawagayway sa kanyang harapan? Isang gabi, habang abala siya sa pag-aaral ng mga dokumento, isang tawag ang pumasok mula kay Mr. De Villa. Ginoong Soliman, may nahanap ako. Isang bagay na sa tingin ko ay dapat mong makita ng personal. Muling nagkita sila sa parehong coffee shop. Inilapag ni De Villa ang isang folder sa mesa. Sa loob nito ay isang kopya ng bank statement. Ito ay mula sa isang subsidiary company, isang maliit na kumpanya sa ilalim ng isa sa mga negosyo ng partner niyo. Paliwanag ni De Villa. Kilala ni Rico ang kumpanya, isa sa mga hawak ni Angelo. Isang linggo pagkatapos ng aksidente. Patuloy ng investigador habang itinuturo ang isang linya sa statement. Isang malaking halaga ang inilipat mula sa kumpanyang ito patungo sa isang account. Tinitigan ni Rico ang pangalan ng account. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ito ang pangalan ng funeral parlor na nag-asikaso sa libing ng kanyang mga anak. Ang transaction ay may nakasulat na nota, "For special services rendered." Paulit-ulit na binasa ni Rico ang mga salita. Subsidiary ni Angelo, ang funeral parlor, special services. Biglang bumalik sa kanya ang mga alaala na parang isang malakas na alon. Si Angelo ang unang dumating sa ospital. Niyakap siya habang umiiyak siya na parang bata. "Ako na ang bahala sa lahat, pare," sabi nito noon. "Huwag mo nang isipin ang mga arrangement.
Masyadong masakit para sa'yo. Si Angelo ang nagrekomenda ng funeral parlor. Si Angelo ang paulit-ulit na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang tanggapin na wala na si Amihan at ang mga ba. At si Angelo rin ang nagtulak sa kanya na kumuha ng pinakamagaling na abogado para durugin si Amihan sa korte. Ang mga sinulid ng pagdududa ay biglang nagkabuhol-buhol, bumubuo ng isang nakapangingilabot na larawan, isang larawan ng pagkakanulo. Ang kaibigang naging kanyang anino sa kadiliman ay maaaring siya palang lumikha ng dilim na yon. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at nakakapasong galit. Isang galit na mas malalim at mas mapanganib kaysa sa naramdaman niya para kay Amihan. Nang gabing iyon, umuwi si Rico sa kanyang mansyon, hindi para magluksa, kundi para magplano. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na sofa sa gitna ng katahimikan at tinitigan ng isang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato nilang dalawa ni Angelo, nakangiti sa isang business trip sa Singapore. Ang kanyang kapatid, ang kanyang pinagkakatiwalaan, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabagal at may ritmo, na parang isang orasan na nagbibilang pababa. Nagdial siya. "Hello Rico, pare. Napatawag ka?" Masayang sagot ni Angelo mula sa kabilang linya. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata ang gumuhit sa labi ni Rico. Ang kanyang boses ay kalmado. Halos pala kaibigan, na lalong nagpatindig ng balahibo. "Angelo, kaibigan?" Simula niya. "Pwede ba tayong mag-usap? May gusto lang akong linawin." Huminga siya ng malalim. Tinitiyak na ang bawat salita ay malinaw at matatag. Tungkol sa dalawang kabaong, ang opisina ni Angelo ay isang kaharian ng salamin at bakal, mataas sa ibabaw ng syudad. Ngunit ng gabing iyon, ito ay naging isang arena. Isang arena para sa dalawang taong dating magkapatid, na ngayon ay magiging magkaaway. Dumating si Rico na may dalang isang leather briefcase. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy na kayang tumunaw ng bakal. "Rico, pare, mabutit dumating ka. May kape ka na." Bati ni Angelo, nakangiti, na para bang isa lang itong ordinaryong gabi. Nakahanda na ang 2 tasa ng kape sa kanyang mesa. Umupo si Rico nang hindi nagsasalita. Inilapag niya ang briefcase sa mesa at binuksan ito. Inilabas niya ang isang folder at dahan-dahang itinulak ito sa gitna ng mesa, patungo kay Angelo. "Ano to?" Nagtatakang tanong ni Angelo. "Isang bank statement." Simpleng sagot ni Rico, hindi inaalis ang kanyang titig sa kaibigan. "Mula sa isa sa mga subsidiary mo. Tingnan mo ang petsa at ang transaksyon. Baka maalala mo." Binuksan ni Angelo ang folder. Ang ngiti sa kanyang muka ay dahan-dahang naglaho habang binabasa niya ang mga detalye. Ang pagbabayad sa funeral parlor, ang notang special services rendered. Nang iangat niya ang kanyang tingin, wala na ang maskara ng pagiging kaibigan. Napalitan ito ng isang malamig na kalkulasyon. "Isang simpleng business transaction lang yan, Rico. Marahil ay donasyon. Huwag mo akong gawing tanga, Angelo." Putol ni Rico. Ang kanyang boses ay nanatiling mababa, ngunit puno ng panganib. 2 taon mo akong ginawang tanga, pero tapos na yon." Tumayo si Rico at nagsimulang maglakad-lakad sa opisina. Ang bawat hakbang ay may bigat. "Ako na ang bahala sa lahat, pare." "Iyan ang sinabi mo, hindi ba? Ikaw ang pumili ng punerarya. Ikaw ang nag-asikaso ng mga arrangement at binayaran mo sila para sa special services, ang serbisyo ng paghahatid ng 2 walang lamang kabaong sa akin para ilibing ko." "Rico, hindi ko alam ang sinasabi mo." "Talaga?" Sumigaw si Rico. Ang kanyang kontrol ay tuluyan ng bumigay. Ang katahimikan ng opisina ay nabasag ng kanyang sigaw na puno ng 2 taong sakit at pagkakanulo. "Si Amihan ang nagsinungaling sa akin, oo. Pero ikaw, Angelo,
Ikaw ang tumulong sa kanya. Ikaw ang nagtago sa kanya. At sa loob ng 2 taon, araw-araw, tinitingnan mo ako sa mata. Tinatapik mo ang balikat ko. Habang pinapanood mo akong mamatay ng dahan-dahan. Bakit? Bakit? Hinarap niya si Angelo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Bakit, Angelo? Ano ang nakuha mo rito? Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago kay Angelo. Ang pagkakaila ay nawala. Ang takot ay naglaho. Ang humarap kay Rico ngayon ay ang totoong Angelo. Isang taong puno ng inggit at isang baluktot na pag-ibig. Isang mapait na tawa ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Bakit? Ulit niya. Dahil hindi mo siya karapat-dapat, Rico. Kailanman, hindi ka naging karapat-dapat para kay Amihan. Napatulala si Rico. Lahat na lang, sa'yo na pupunta. Tumayo si Angelo. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit na matagal nang kinimkim. Ang mas malaking share sa kumpanya, ang pagkilala ng lahat. At siya, kahit si Amihan, inagaw mo sa akin. Ano? Mahal ko si Amihan, Rico. Mahal ko siya bago pa man niya makilala ka. Nang dumating siya sa akin, umiiyak, takot na takot dahil sa mga taong humahabol sa kanya mula sa nakaraan niya. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Hayaan siyang bumalik sa'yo para pare-pareho kayong mapahamak? O iligtas siya tulad ng dapat mong ginawa? Lumapit si Angelo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kabaliwan. Ginawa ko ang hindi mo kaya. Iniligtas ko sila. Ibinigay ko sa kanya ang kapayapaan na kailanman ay hindi mo naibigay. At ang plano ko ay simple lang. Hihintayin kitang masira ng tuluyan. At pagkatapos, ako ang pupulot sa mga piraso. Ako ang magiging sandalan ni Amihan. Ako ang magiging ama ng mga anak mo. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Rico. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi na niya maramdaman. Napalitan ito ng isang purong, nag-aapoy na galit, hindi na niya napigilan ang sarili. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Angelo. Nagpatalsik dito at bumagsak ito sa sahig na salamin. Tumayo si Rico sa ibabaw niya, nanginginig sa galit. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Dumura ng dugo si Angelo at muling tumawa, isang tawang puno ng kabaliwan at tagumpay. Oo, ipinagkatiwala mo at iyon ang pinakamalaking pagkakamali mo. Tumayo si Angelo, pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. Gusto mong malaman kung sino ang kinatatakutan ni Amihan? Ang nakaraan niya? Si Boss Damian, ang leader ng sindikato na tinestiguhan niya noon. At alam mo ba ang magandang balita, Rico? Kalalaya lang niya at hinahanap niya si Amihan. Nanigas si Rico. Ang pangalang iyon, narinig na niya ito sa mga balita. Isang pangalan na katumbas ng kamatayan. Sa tingin mo, matatalo mo ako? Mapanghamong sabi ni Angelo. Sa tingin mo, maililigtas mo sila? Ang bawat hakbang mo para makuha sila ay naglalapit lang sa kanila sa panganib. Ang bawat pagpapakita mo sa Baryo Magdiwang ay nag-iiwan ng bakas. Humarap siya kay Rico, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Sige Rico, ipagpatuloy mo. Iligtas mo sila. Hamon niya. Ang kanyang boses ay isang lason. Tingnan natin kung sino ang unang makahanap sa kanila. Ikaw o ang mga tauhan ni Boss Damian. Iniwan ni Rico ang opisina ni Angelo na dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang pagkakanulo ng kanyang matalik na kaibigan ay isang sugat na napakalalim. Ngunit walang panahon para sa sarili niyang sakit. Ang pangalang Boss Damian ay umuugong sa kanyang isip na parang isang sirena ng panganib. Gabi na nang muli niyang marating ang Baryo Magdiwang. Ang ingay ng lugar ay unti-unti nang humihina. Napapalitan ng tunog ng mga kuliglig at paminsan-minsang tahol ng aso.
Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang itim na halimaw na nagbabantay sa dilim. Naglakad siya patungo sa bahay ni amihan. Ang bawat hakbang ay maingat. Wala na ang galit na nag-aalab sa kanya kanina. Napalitan ito ng isang malamig na takot at isang kagyat na pangangailangan na protektahan sila. Kumatok siya ng marahan sa pinto. Amihan, ako to. Pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Narinig niya ang paggalaw sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang bumukas ang pinto. Sumilip si amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pag-aalinlangan. Umalis ka na, Rico. Baka may makakita sa'yo. Pakiusap niya. Kailangan nating mag-usap. Ulit ni Rico. Ang kanyang boses ay seryoso at walang bahid ng galit. Tungkol kay Angelo at tungkol kay Boss Damian. Sa pagbanggit ng mga pangalang iyon, nanlaki ang mga mata ni amihan. Ang takot na pilit niyang itinatago ay biglang lumitaw sa kanyang mukha. Walang imik, binuksan niya ng tuluyan ng pinto para papasukin si Rico. Sa loob, ang kambal ay mahimbing nang natutulog sa iisang papag. Ang kanilang mga mukha ay payapa at walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanila. Umupo ang dalawa sa maliliit na upuang kahoy sa harap ng isang maliit na mesa. Ang tanging liwanag ay mula sa isang mahinang bumbilya na nakasabit sa itaas nila. Sa unang pagkakataon, hindi sila magkaaway. Sila ay dalawang magulang na pinag-isa ng isang karaniwang takot. Paano mo nalaman? Basag ni amihan sa katahimikan. Hinarap ko si Angelo. Sagot ni Rico. Ang kanyang boses ay pagod. Inamin niya ang lahat. Ang pagtulong niya sa'yo na magtago. Ang pagmamanipula niya sa akin. Lahat. Tumingin si Rico kay amihan. Hindi na may galit, kundi may isang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Bakit hindi ka sa akin lumapit, Ami? Bakit sa kanya? Napayuko si amihan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Dahil natakot ako. Si Damian, saksi ako laban sa kanya sa isang kaso ng pagpatay. Maraming taon na ang nakalipas bago pa kita makilala. Akala ko nakakulong na siya habang buhay. Ngunit nang makatanggap ako ng balita na maaari siyang makalaya, nagpanik ako. Alam ko kung gaano siya kalupit. Alam kong hahanapin niya ako para patahimikin. At alam kong idadamay niya ang sino mang malapit sa akin. Kaya mo kami pinrotektahan, sabi ni Rico, mas bilang isang pahayag kaysa sa isang tanong. Sinubukan ko, hikbi ni amihan. Ayokong madamay ka, Rico. Ayokong madamay ang mga bata. Si Angelo, siya lang ang naisip kong malalapitan. Nangako siyang itatago niya kami, na poprotektahan niya kami. Hindi ko alam na may sarili siyang agenda. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ng natutulog na kambal. Tinitigan ni Rico ang kanyang asawa na ngayon ay nakikita niya sa ibang liwanag. Hindi na bilang isang sinungaling, kundi bilang isang ina na gumawa ng isang desperadong desisyon dahil sa pagmamahal. Isang maling desisyon, ngunit nag-ugat pa rin sa pagmamahal. Patawad, bulong ni amihan. Patawad kung sinaktan kita. Araw-araw, sa loob ng 2 taon, dinadala ko ang bigat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Ngunit kung papipiliin ako ulit, gagawin ko pa rin. Kung yun lang ang paraan para manatili silang buhay. Tumingin si Rico sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga inosenteng mukha ang sentro ng kanilang magulong mundo. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya ay tila nawalan ng bigat kumpara sa pangangailangang iligtas sila. Dahan-dahan, iniabot ni Rico ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni amihan na nasa ibabaw ng mesa. Nagulat si amihan sa ginawa niya. Ang kanilang mga balat ay nagdikit sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon.
Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Isang tigil putukan, isang alok ng kapayapaan. Hindi na tayo pwedeng mag-away, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay matatag. Magkasama tayo rito ngayon. Poprotektahan natin sila. Magkasama. Tumango si Amihan. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga matang luhaan. Anong gagawin natin? Hindi ko pa alam. Pag-amin ni Rico. Pero hindi na tayo tatakbo. Hindi na tayo magtatago. Lalaban tayo. Tumingin siya sa natutulog na kambal. Isang panata ang nabuo sa kanyang puso. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanila. Hindi na muli. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang marupok na pag-uusap, ang kanilang pag-asa ay biglang pinutol ng malakas at nagmamadaling katok sa pinto. Nagkatinginan sila. Parehong nagulat at kinabahan. Ang pinto ay bumukas at iniluwan nito si Maya, ang batang nagbenta ng sampagita. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa paghinga at ang kanyang muka ay maputla sa takot. Ate Ami, Kuya Rico, sigaw niya humihingal. Yung lalaking laging nagmamasid sa kanto, yung nakakatakot. Tinatanong niya sa mga tao kung saan kayo nakatira. Ang mga salita ni Maya ay parang isang putok ng baril sa tahimik na gabi. Sa isang iglap, ang marupok na kapayapaang nabuo sa pagitan ni Rico at Amihan ay nawasak. Napalitan ito ng purong hindi mapigilang takot. Sino? Anong itsura niya? Mabilis na tanong ni Rico kay Maya. Malaki po siyang tao, kuya. May peklat sa muka. Nanginginig na sagot ng bata. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Rico. Iyon ang deskripsyon ng isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Boss Damian. Alam niya dahil ipinakita sa kanya ni Mr. De Villa ang mga litrato. Nahanap na nila kami. Ang realisasyon ay isang malakas na sampal. Ang oras para sa pag-uusap ay tapos na. Ang bawat segundong lumilipas ay isang segundong papalapit sa panganib. Kailangan nating umalis. Ngayon na, sabi ni Rico. Ang kanyang isip ay agad na lumipat sa crisis mode. Ang milyonaryong sanay sa paggawa ng mabilis na desisyon ay biglang lumabas. Tatawag ako sa mga tao ko. Magpapadala ako ng security. Dadalhin ko kayo sa isang ligtas na lugar. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdial. Ngunit habang si Rico ay kumikilos nang may luhika at plano, si Amihan naman ay ginigiyahan ng isang mas malakas na puwersa. Ang purong takot ng isang ina. Ang kanyang unang reaksyon, ang kanyang tanging reaksyon na nakasanayan sa loob ng 2 taon ay tumakas. Hindi! Mariin niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagpanik. Walang security, walang pulis. Hindi mo naiintindihan, Rico. Mas lalo lang tayong mapapansin. Mas lalo lang silang magagalit. Amihan, hindi ito katulad ng dati. Giit ni Rico habang nakikipag-usap sa telepono. May laban tayo ngayon. May pera ako. May koneksyon. Ang pera mo ay walang silbi laban sa mga taong tulad ni Damian, sigaw ni Amihan. Ang bala ay hindi namimili ng mayaman o mahirap. Ang tanging paraan ay ang mawala ulit. Ngayon na, ang kanilang mga mundo ay muling nagsalpukan. Si Rico na naniniwala sa kapangyarihan at sistema. At si Amihan na wala ng tiwala sa kahit ano maliban sa kanyang sariling kakayahang magtago. Habang si Rico ay nakatalikod, nagbibigay ng instruksyon sa kanyang security head sa telepono. I-secure ang lahat ng exit points ng Baryo Magdiwang. I need eyes everywhere, now! Si Amihan ay gumawa ng isang desisyon sa loob lamang ng 1 segundo. Hindi niya kayang sumugal. Hindi niya kayang ilagay ang buhay ng kanyang mga anak sa mga kamay ng mga security guard ni Rico o ng isang sistemang minsan na siyang binigo. Ang tiwalang nagsimulang mabuo sa pagitan nila kanina ay masyadong marupok
para sandalan sa isang sitwasyong buhay at kamatayan. Sa isang mabilis at tahimik na kilos, pumasok siya sa silid. Ginigising niya ang inaantok na kambal. "Mga anak, gising," bulong niya. Pinipilit na maging mahinahon ang kanyang boses. "Maglalaro tayo. Isang laro ng taguan. Kailangan nating umalis nang hindi nakikita ni Papa. Okay?" Naguguluhan man, sumunod ang dalawang bata. Sanay na sa biglaang pag-alis ng kanilang ina. Habang si Rico ay abala pa rin sa kanyang tawag, mabilis na kinuha ni Amihan ang isang maliit na bag na laging nakahanda. Naglalaman ng kaunting damit, pera, at ang kanilang mga pekeng dokumento. Pinisil niya ang kamay ni Maya. "Salamat, Maya. Umalis ka na rin. Huwag kang magpapakita." Sa likod bahay may isang maliit na butas sa pader na si Amihan mismo ang gumawa. Para sa mga ganitong emergency, tahimik niyang inakay ang kambal palabas sa isang madilim na eskinita na tanging siya lang ang nakakaalam. "Rico, I need you to listen to me." Napatigil si Rico sa pagsasalita nang maramdaman niya ang biglaang katahimikan sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang bahay ay walang tao. Ang papag ay walang laman. Ang kurtina ng kwarto ay nakahawi. "Amihan," tawag niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Walang sumagot. "Amihan!" Sigaw niya. Ang pagpanik ay nagsimulang gumapang sa kanyang lalamunan. Tinakbo niya ang buong bahay sa loob ng 10 segundo. Wala. Nawala sila na parang bula. At pagkatapos, sa ibabaw ng maliit na mesa, kung saan sila nag-usap kanina, nakita niya ang isang kapirasong papel na pinatungan ng isang maliit na bato. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. 2 salita lang ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Amihan. Mga salitang tumusok sa kanyang puso na mas masakit pa kaysa sa pagkakanulo ni Angelo. "Patawad." Isang salita na dapat ay nagbibigay ng lunas, ngunit para sa kanya, ito ay isang hatol. Isinara niya ang tawag sa kanyang security head. Huli na ang lahat. Binitiwan ni Rico ang papel at ito ay dahan-dahang lumipad pababa sa sahig. Napaluhod siya sa gitna ng walang laman na bahay. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang tagiliran. Nahanap na niya sila. Nakuha niya ang katotohanan. Nagkaroon siya ng isang saglit na pag-asa. At ngayon, nawala na naman sila. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na hindi na ng galit, kundi ng purong ganap na pagkatalo. Isang sigaw ng isang lalaking muling nawalan ng lahat. Ang sigaw ni Rico ay kumain sa katahimikan ng maliit na bahay. Isang tunog ng ganap na pagkawasak. Sa sahig na kawayan, sa gitna ng buhay na iniwan ni Amihan, naramdaman niya ang parehong lamig na naramdaman niya 2 taon na ang nakalipas sa harap ng 2 puntod. Ang pagkakaiba lang, ngayon, alam niyang ang sakit ay totoo. Hindi ito isang kasinungalingan. Muli siyang iniwan. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang nakaluhod doon, isang estatwa ng kabiguan. Ang utak niya ay blangko. Ang kanyang plano, ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay walang silbi. Paano mo hahanapin ang isang taong ang buong buhay ay nakatuon sa pagtatago? Saan ka pupunta, Ami? Saan? At doon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang alaala ang biglang sumulpot mula sa malalim na baul ng kanyang isipan. Isang alaala mula sa mas masayang panahon. Isang gabi, ilang taon na ang nakalipas sa kanilang mansyon sa Paraiso Verde. Umuulan ng malakas sa labas. Nakaupo sila sa tabi ng bintana. Pinapanood ang pagpatak ng ulan sa hardin. Niyakap niya si Amihan mula sa likod at naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito. "May naalala lang ako," bulong nito noon. "Pag umuulan ng ganito, naaalala ko ang luma naming bahay sa Batangas. Maliit lang. Pag malakas ang bagyo, natatakot ako. Pero may isang lugar kung saan ako nagtatago.
Isang lumang parola, malapit sa dalampasigan. Sabi ng lolo ko, iyon daw ang pinakamatibay na istruktura sa buong probinsya. Walang bagyo ang kayang magpabagsak doon. Naalala ni Rico ang ngiti sa labi nito. Pag nasa loob ako ng parola, kahit gaano kalakas ang hangin at ulan sa labas, pakiramdam ko ligtas ako. Iyon ang kanlungan ko. Kanlungan. Ang salitang yon ay tumatak sa isip ni Rico na parang isang kidlat. Bigla siyang napatayo. Ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi na siya bulag. Hindi na siya nag-iisip gamit ang galit, kundi gamit ang puso. Ang pusong minsan ay naging tahanan ni Amihan. Alam na niya kung saan ito pupunta. Hindi sa isang lugar na walang nakakaalam, kundi sa nag-iisang lugar sa mundo kung saan naramdaman niyang tunay na ligtas siya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay, pabalik sa kanyang sasakyan. Hindi na niya tinawagan ang kanyang mga security. Ito ay isang bagay na kailangan niyang gawin ng mag-isa. Habang pinapatakbo niya ang makina, isang panata ang kanyang binitawan sa hangin. Hindi na ako papatalo. Hindi sa pagkakataong ito. Hahanapin ko kayo. Ang kanyang sasakyan ay humarurot palayo sa Baryo Magdiwang, isang itim na anino na bumabagtas sa gabi patungo sa timog. Isang karera laban sa oras. Isang karera laban sa mga multo ng nakaraan. Kasabay nito, sa malamig at tahimik na opisina ni Angelo, isa pang laro ang isinasagawa. Nakatayo siya sa harap ng kanyang bintana, hawak ang isang baso ng mamahaling alak habang kausap ang isang tao sa telepono. Sigurado ka ba sa impormasyon mo? Tanong ni Angelo. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Opo, sir. Sagot ng boses sa kabilang linya. Ang babae at dalawang bata sumakay ng bus papuntang Batangas. May nagtip sa amin na may isang lumang parola doon na madalas puntahan ng pamilya ng babae. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Angelo. Si Amihan ay predictable. Magaling. Ipasa mo ang impormasyon kay Boss Damian. Siguraduhin mong malinaw na doon nagtatago ang mag-iina, pero huwag mong ipahalata na galing sa atin. Masusunod po. At isa pa, dagdag ni Angelo, i-alerto mo ang contact natin sa NBI. Bigyan mo sila ng tip tungkol sa isang malaking transaction na magaganap sa parola na yon sa loob ng 2 oras. Sabihin mong nandoon si Damian at ang kanyang mga tauhan. Gusto ko, sa pagdating nila, handa na ang isang welcome party para sa kanila. Napakatalino niyo po, sir. Gawin mo ng malinis. Utos ni Angelo bago ibaba ang tawag. Itinaas niya ang kanyang baso, isang toast para sa kanyang sarili. Ang kanyang plano ay perpekto. Hahayaan niyang si Damian ang gumawa ng maruming trabaho. Sa sandaling makuha ni Damian si Amihan, darating ang NBI. Mahuhuli si Damian at mawawala na ang banta. At sino ang lilitaw sa gitna ng gulo para iligtas ang mag-iinang na trauma? Siya, ang bayani, ang tagapagligtas. Ang lahat ay ayon sa plano. Ang hangin sa dalampasigan ay malamig at maalat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay ang tanging musika sa gabing iyon. Sa tuktok ng isang maliit na burol, nakatayo ang isang luma at matibay na parola, isang tahimik na bantay ng dagat. Sa loob nito, sinindihan ni Amihan ang isang gasera. Ang mahinang liwanag nito ay sumayaw sa mga pader na bato. Yakap niya ang 2 anak na nakatulog na sa pagod. Sa wakas, naramdaman niya ang isang saglit na kapayapaan. Malayo sa gulo ng syudad, malayo kay Rico, malayo kay Damian. Dito, sa kanyang kanlungan, pakiramdam niya ay kaya niyang protektahan ang kanyang mga anak. Matulog na kayo, mga mahal ko. Bulong niya. Dito, ligtas tayo. Ngunit sa labas, sa dilim, ang kapayapaan ay malapit ng mawasak. Ilang kilometro mula sa parola, sa isang madilim na highway, 3 itim na van,
ang mabilis na bumabagtas sa kalsada. At sa kabilang kalsada, isang nag-iisang itim na sedan ang humaharurot din. Ang driver nito ay ginigiyahan ng isang desperadong pag-asa. Nang sa wakas ay natanaw na ni Rico ang silhouette ng parola laban sa kalangitan ng gabi, isang guhit ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Nandito na ako. Ngunit ang pag-asa ay agad na naging yelo. Sa paanan ng burol na patungo sa parola, nakita niya ito. Ang mga ilaw ng sasakyan na pumarada. Mga anino ng mga lalaking bumababa mula sa mga itim na van. Hindi niya kailangang makita ang kanilang mga mukha para malaman kung sino sila. Napatapak siya sa preno. Ang kanyang sasakyan ay huminto sa lilim ng mga puno, malayo pa sa kanila. Pinanood niya na may nanlalamig na takot habang ang mga lalaki ay nagsimulang maglakad paakyat patungo sa parola, patungo sa kanyang pamilya. Ang puso ni Rico, na kanina lang ay puno ng determinasyon, ay tila huminto sa pagtibok. Nahuli na siya. Ang katahimikan sa loob ng parola ay biglang binasag ng isang malakas na kalabog sa bakal na pinto nito. Napaigtad si Amihan. Mabilis niyang itinayo ang natutulog na kambal sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay dumadagundong na parang isang babala. Sino yan? Nanginginig niyang tanong. Isang pamilyar, nakakakilabot na tawa ang sumagot mula sa labas. Ang tagal kitang hinanap, Amihan. Akala mo ba matatakasan mo ako? Ang pinto ay yumanig muli, mas malakas ngayon. Bumukas ito ng may nakabibinging tunog ng nabaling bakal at iniluwa nito ang isang malaking lalaki na may peklat sa muka. Si Boss Damian. Kasunod niya ang dalawa pa sa kanyang mga tauhan. Nakamiss ka ba sa akin? Tanong ni Damian. Isang demonyong nangiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Napaatras si Amihan. Itinatago ang mga anak sa kanyang likuran. Huwag kang lalapit. Layuan mo ang mga anak ko. Ang mga anak mo? Tumawa si Damian. Sila ang dahilan kung bakit ka nabuhay ng ganito katagal. Pero tapos na ang laro. Oras na para magbayad. Sa labas, pinapanood ni Rico ang lahat mula sa kalayuan. Walang magawa. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo at tulungan sila. Ngunit alam niyang iyon ay isang pagpapakamatay. Tatlo sila. Nag-iisa lang siya. Kailangan niya ng plano. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa paligid. Nakita niya ang isang lumang kahon ng piyos sa gilid ng parola, marahil ay para sa ilaw nito noon. Sa tabi nito, may isang fire extinguisher na nakasabit sa pader. Isang ideya, isang desperado, at mapanganib na ideya ang nabuo sa kanyang isip. Habang naglalakad ang isa sa mga tauhan ni Damian pabalik sa van, marahil ay para kumuha ng isang bagay, nakita ni Rico ang kanyang pagkakataon. Tahimik siyang gumapang sa madilim na bahagi ng burol, gamit ang mga damo at bato bilang kanyang takip. Sa loob, papalapit na si Damian kay Amihan. Ang kambal ay umiiyak na sa takot. Pakiusap, Damian. Pagmamakaawa ni Amihan. Ako na lang. Huwag mo silang sasaktan. Huli na ang lahat para sa pakiusap, sabi ni Damian. At bigla niyang hinablot si Diwa. Hindi! Sigaw ni Amihan. Ngunit bago pa man makalapit si Damian, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Ang parola ay binalot ng ganap na kadiliman. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa mga bintana. Anong nangyayari? Sigaw ng isa sa mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, isang puting usok ang biglang bumulwak mula sa pintuan. Mabilis na pinupuno ang silid. Isang nakakabulag at nakakasakal na usok mula sa isang fire extinguisher. Ubo. Ubo. Hindi ako makahinga. Ginamit ni Rico ang kaguluhan. Hindi siya pumasok bilang isang bayani. Pumasok siya bilang isang anino. Sa dilim, hinila niya si Amihan at ang kambal patungo sa isang sulok. Ako to, bulong niya. Ngunit si Damian ay hindi isang ordinaryong kalaban.
Sa gitna ng usok, narinig niya ang boses ni Rico. "Soliman!" sigaw niya. "Nandito ka pala!" Ang milyonaryong naglalaro ng tagapagligtas. Nang bahagyang humupa ang usok, nagkaharap-harap sila. Si Rico, nakatayo sa harap ng kanyang pamilya, walang sandata, kundi ang kanyang katawan. At si Damian, na may hawak na kutsilyo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang maling galaw at mamamatay ang mag-iina mo, banta ni Damian. "Ang laban ay sa ating dalawa, Damian," sabi ni Rico. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Hayaan mo silang umalis. Ako ang harapin mo." "Isang marangal na alok," tumawa si Damian. "Pero mas gusto ko ito." Mabilis siyang kumilos, hindi patungo kay Rico, kundi patungo sa mas tahimik na si Tala. Ngunit mas mabilis si Amihan. Walang pag-aalinlangan, iniharang niya ang kanyang sarili sa harap ng kanyang anak. Isang matalim na tunog ang narinig, isang daing ng sakit. "Mama!" sigaw ng kambal. Nalagutan ng hininga si Rico nang makita niya ang dugo na dumadaloy mula sa tagiliran ni Amihan. Bumuwal ito sa sahig, hawak ang kanyang sugat. Sa sandaling iyon, ang takot ni Rico ay nawala. Napalitan ito ng isang primordial na galit ng isang lalaking nasaksihan ang pagkasugat ng kanyang minamahal. Sumugod siya kay Damian na parang isang mabangis na hayop. Nagpambuno sila, isang desperadong laban para sa buhay. At sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga sirena ng pulis. Mabilis. Marami. Ang buong paligid ng parola ay biglang naligo sa asul at pulang ilaw. "NBI, bumaba kayo." Ngunit bago pa man sila tuluyang mapaligiran, isang huling anino ang lumitaw sa pintuan. Si Angelo. "Amihan!" sigaw niya, na para bang isang nag-aalalang tagapagligtas. Ngunit ang isa sa mga tauhan ni Damian na nahuli na ng mga ahente ay nakita siya. "Boss, yan yung lalaking nag-tip sa atin kung nasaan sila." Napatigil ang lahat. Napatingin si Amihan kay Angelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataksil. Napatingin si Rico, na ngayon ay naiintindihan na ang buong laro. Ang plano ni Angelo ay gumuho sa kanyang harapan. Siya, na dapat ay ang bayani, ay nabunyag bilang ang tunay na ahas. Habang kinokontrol ng mga ahente ng NBI ang sitwasyon, tinakbo ni Rico ang kinaroroonan ni Amihan. Nakahiga ito sa sahig, maputla, habang ang kambal ay umiiyak sa kanyang tabi. Lumuhod si Rico. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan. "Huwag kang bibitaw, Ami. Pakiusap." Tumingin sa kanya si Amihan. Ang sakit ay nasa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding isang bagay na bago. "Pasasalamat." Hinawakan ni Tala at Diwa ang kamay ni Rico. Ang kanilang maliliit na daliri ay mahigpit na kumapit sa kanya. Sa gitna ng takot at gulo, sa unang pagkakataon, hindi na siya isang estranghero para sa kanila. "Papa!" sabay nilang sabi. Ang kanilang mga boses ay basag sa pag-iyak. "Tulungan mo si Mama." Ang salitang iyon, "Papa," ang tumagos sa puso ni Rico. Mas malalim kaysa sa anumang sugat, mas malakas kaysa sa anumang tagumpay. Dito, sa gitna ng dugo at pagkakanulo, sa wakas, nabawi niya ang kanyang pangalan, nabawi niya ang kanyang pamilya. Ang mga puting pader ng silid sa ospital ay saksi sa tahimik na pagbabago. Ang amoy ng antiseptiko ay hinaluan ng bagong simoy ng pag-asa. Sa loob ng ilang araw, binantayan ni Rico si Amihan, hindi bilang isang asawang naghihintay sa pagbabalik ng pag-ibig, kundi bilang isang kasamang naghihintay sa paghilom ng mga sugat, parehong pisikal at emosyonal. Nakaligtas si Amihan. Ang saksak ay hindi tumama sa anumang vital organ. Ngunit ang mas mahalaga, nakaligtas ang kanilang pamilya. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog ang kambal sa sofa ng silid, naganap ang unang tunay na pag-uusap ni Rico at Amihan. Wala nang mga sigaw, wala nang mga kasinungalingan. Tanging 2 taong pagod na sa pakikipaglaban.
"Patawad, Rico," bulong ni amihan. Ang kanyang boses ay mahina pa. "Sa lahat," umiling si Rico. "Ako ang dapat humingi ng tawad. Naging bulag ako sa sakit. Hindi kita pinakinggan. Hindi kita sinubukang unawain. Pareho tayong nagkamali," sabi ni amihan. "Ngunit ngayon, may pagkakataon tayong itama ang lahat para sa kanila." Sabay silang napatingin sa natutulog na kambal. Walang pag-uusap tungkol sa pagbabalikan. Masyado pang maaga. Masyado pang maraming sugat ang kailangang gamutin. Ang kanilang pag-uusap ay tungkol sa kinabukasan. Isang kinabukasan na nakasentro hindi sa kanilang dalawa, kundi sa dalawang batang minsan na nilang muntik nang mawala. Lumipas ang mga linggo. Si Boss Damian at ang kanyang mga tauhan, kasama si Angelo, ay nahaharap sa mabibigat na kaso. Ang kanilang mga pangalan ay naging laman ng balita, isang paalala ng bangungot na kanilang nilagpasan. Ang kanilang pagkakakulong ay ang huling kandado sa pinto ng nakaraan. Sa utos ni Rico, hindi na sila bumalik sa mansyon sa Paraiso Verde. Masyadong malaki ang bahay na yon, masyadong puno ng mga multo ng masayang nakaraan at ng malungkot na pagluluksa. Sa halip, umupa siya ng isang simpleng bahay, malapit sa dalampasigan, isang lugar na may sariwang hangin at tunog ng mga alon. Dito nagsimula ang kanilang mabagal na proseso ng paghilom. Natutunan ni Rico na maging isang ama muli. Hindi na isang ama na nagbibigay ng mga mamahaling laruan, kundi isang ama na nagbibigay ng kanyang oras. Isang hapon, dinala niya ang kambal sa isang parke. Walang mga regalo, walang mga sorpresa. Umupo lang siya sa damuhan habang sila ay naglalaro. "Papa, tulak mo po ako," sabi ni Tala, nakaupo sa duyan. Lumapit si Rico at marahang itinulak ang duyan. Bawat tulak ay tila isang pag-usad palayo sa sakit ng kahapon. Ang tunog ng halakhak ng kanyang mga anak ang naging musika na muling nagbigay kulay sa kanyang mundo. Natututunan naman ni amihan na magtiwala muli. Hindi na siya palaging tumitingin sa kanyang likuran. Sa tulong ng therapy na inayos ni Rico, unti-unti niyang tinatalo ang mga anino ng kanyang takot. Nagsimula siyang ngumiti muli, isang tunay na ngiti na hindi na nababalutan ng pangamba. At ang kambal, unti-unti nilang niyakap ang kanilang bagong buhay. Ang kanilang papa ay hindi na isang nakakatakot na estranghero, kundi isang mainit na yakap sa gabi at isang kasamang magbuo ng mga sandcastle sa dalampasigan. Ilang buwan ang lumipas, araw ng ika-8 kaarawan ni Tala at Diwa. Sa maliit na hardin ng kanilang bahay sa tabing dagat, may isang simpleng selebrasyon. May isang cake na may 8 kandila, ilang mga lobo, at 4 na taong magkakasama. "Make a wish, mga anak," masayang sabi ni amihan. Nagkatinginan ng kambal, ngumiti, at sabay na hinipan ang mga kandila. Nagpalakpakan sina Rico at amihan. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng nag-uusok pang mga kandila. Wala na ang sakit, wala na ang galit. Ang naroon ay isang malalim na pag-unawa at respeto. Isang pagkilala sa mahabang daan na kanilang tinahak upang makarating dito. Ang pag-ibig na minsan ay nag-ugnay sa kanila ay maaaring hindi na kailanman maging katulad ng dati, ngunit ito ay nagbagong anyo, naging isang matibay na pundasyon para sa kanilang pamilya. Pinanood ni Rico ang kanyang mga anak na tumatawa habang binubuksan ang kanilang mga regalo. Napagtanto niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi ang pagbabalik sa perpektong nakaraan, kundi ang pagyakap sa hindi perpektong kasalukuyan. Hindi niya nabawi ang kanyang dating buhay. Sa halip, binigyan siya ng pagkakataon na bumuo ng isang bago, isang mas totoo, mas matatag, at mas makahulugan. Ang kanyang pagiging ama ang naging kanyang kaligtasan. Ang pagmamahal sa kanyang mga anak, ang purong liwanag na gumabay sa kanya palabas
sa 2 taong kadiliman. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang halik sa ilalim ng paglubog ng araw. Nagtapos ito sa isang pangako. Isang pangakong hindi na muling bibitaw anuman ang dalhin ng mga alon ng buhay. Series Finale Protocol. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng buhay ni Rico, Amihan, at ng kanilang mga anak na sina Tala at Diwa. Ang aral ng kwentong ating natunghayan ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal, lalo na ang pagmamahal ng isang magulang, ay kayang lampasan ang pinakamatinding sakit, pagkakanulo, at pagsubok. Ipinakita nito na ang kapatawaran ay hindi madali. Ngunit ito ang tanging susi upang makalaya mula sa mga tanikala ng nakaraan at simulan ang isang bagong yugto ng paghilom. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay buhay sa kwentong ito sa inyong mga puso't isipan. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ng pamilya Soliman? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.